Sugar is the new cigarette. Yes, you heard it right. Base sa pag-aaral, sinasabi na ang sugar is 4 times more addicting than cocaine. Yun ang dahilan kung bakit napapansin ninyo, the more na kumakain kayo ng sugar, tumataas yung level ng panlasa ninyo. So dati, yung ganitong kaliit, yun yung matamis sa inyo. So habang nagtatagal, hinahanap nyo na yung patamis na ng patamis. Napapansin nyo rin yung mga kabataan ngayon, hirap na hirap sila i-give up yung milk tea. Sabi nga nung nag-joke mo isang araw, kapag hiniwa mo daw ang balat ng mga kabataan ngayon, milk tea na ang lalabas, hindi na dugo. At meron din naman na dati ang consumption ng sugary drinks like soft drinks is once a day lamang, tapos habang tumatagal, nag-i-increase na yung level kasi nga pagka-addiction, dati ito lang yung hinihingi ng katawan mo. Habang nagtatagal dahil na-addict ka dito, nagiging dependent ka na dito, tumataas siya ng tumataas. At kapag hindi mo na ibigay sa katawan mo, parang balisa ka, masakit ang ulo, nangangatal. So nakita nyo, kapag wala kayong sugar in a day, you get energy crash, naghihina kayo. Tapos kapag kinain nyo na uli yun, para kayong high. Contrary to popular belief na ang nagkukos ng pagtaba ng tao ay dietary fat, hindi po isa sa nagkukos ng pagtaba ng tao ay ang sugar. Kasi sugar increases insulin. Insulin increases fat storage. Yung tinutukoy ko pong insulin, hindi yung ini-inject. What I mean to say, insulin is yung ginagawa ng ating beta cells sa pancreas para ma-regulate ang ating blood sugar. At dahil ang modern day diet natin ngayon ay loaded with sugar, ang sinasabi kong sugar is in all kinds, in all forms, like glucose, fructose, maltose, dextrose, lahat ng may O, sabi nga nila, any kind of sugar ay nagpapataas ng ating blood sugar level, kaya ang insulin level tumataas din. And over time, kapag sa isang araw, malimit kang kumakain ng matamis, dependent ka na sa carbohydrates and sugar. So, ang nangyayari, kapag lagi siyang mataas, yung blood sugar level mo, tsaka yung insulin level mo, hindi na siya nabibigyan ng pagkakataong bumaba. Kaya kung iisipin niyo po na ang pagiging mahilig sa matamis ay normal, hindi po normal yon. It only means na nagiging carb-dependent ka na at kapag nakita mo na yung senyales na insulin resistance ka, may video ako doon, please check. It's about time na maghinay-hinay ka na sa consumption ng sugar. So ulitin ko, ang sugar is addicting, just like cocaine. Hindi po dietary fat na nagkukos ng pagtaba sa tao, but rather insulin. At kapag po ang insulin ninyo, ang insulin level ay frequently elevated, yun po ang nagkukos ng ating diabetes.